The Great Commission is not just about sharing the gospel, but making disciples. Ito ang pinakautos at misyon na iniwan ni Jesus sa kanyang mga disciples. Pero titignan natin, paano nga ba nag-disciple si Jesus? At anong pwede nating matutunan mula doon na pwede nating ma-apply sa context ng ministry na ginagalawan natin ngayon? Ito po ang ating pag-aaralan sa Disciple Making Class, Lesson 2, which is entitled The Process of Discipleship. Samahan niyo po ako sa napakagandang klase na ito. Kapag pinag-aaralan natin ang ministeryo ni Jesus, mapapansin natin na bagamat nangaral siya sa libo-libong tao, mas malaking bahagi ng kanyang oras ay nilaan niya sa iilang tao. Sa strategy ng mundo, parang medyo hindi maganda yung ginawa ng Panginoon. But actually, that was the perfect strategy, and those men turned the world upside down. Napakagaling at napakaganda ng estratehiya na pinakita ng Panginoon sa atin. Sabi ng Marcos 3:14, humirang siya ng 12 upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niya upang mangaral. Makikita natin dito ang dalawang purpose ni Jesus kung bakit niya pinili ang mga disciples na to. Number 1, upang makasama niya. Bago sila sinugo, una muna silang nakasama ni Jesus. Bago ang gawain, in-establish muna ni Jesus ang relationship with them. Bago ang ministeryo, may pagsasanay. Bago ang pagpapadala, may paghupog na nangyari. So Jesus called his disciples to be with him. Remember yung pinag-aralan natin sa lesson 1, kapag ang rabbi ay merong disciples, sinasama niya ito sa lahat ng pagkakataon sa buhay niya. Ito yung unang layunin ni Jesus. Yung pangalawa ay upang isugo niya ang mga lalaking ito. Hindi layunin ng discipleship na manatiling tagatanggap lamang. Ang layunin ay maging handang ipadala upang makapaglingkod at gumawa rin ng mga alagad ng Panginoon. Ito ang dalawang purpose ni Jesus sa kanyang mga disciples. At ang discipleship clearly ay relationship. Hindi lamang ito programa. Maraming simbahan ang may discipleship program, ngunit kakaunti ang may discipleship culture. Mahalaga ang curriculum, seminars, classes, ngunit hindi sapat ang mga ito. Ang paraan ni Jesus ay life on life discipleship. Nakita ng mga alagad kung paano siya manalangin, kung paano siya magturo, kung paano siya maglingkod, kung paano siya humarap sa tukso, at kung paano siya magmahal ng mga tao. Katulad ng kasabihan ng unang panahon, may you be covered in the dust of your rabbi. Sana yung alikabok na nasa paa ng rabay mo ay yung alikabok din na nasa paa mo, na talagang maging katulad mo siya. Hindi lamang nila narinig ang kanyang mga salita, nakita nila ang buhay ni Jesus Christ. Kasama nila at isinugo sila. Ito yung pattern na pwede nating ma-apply ngayon sa context ng ministry natin sa discipleship. Relational, biblical, and then missional. Ang discipleship is all about relationship. 'Di ba? Dapat may relationship, magkasama kayo. Binabahagi mo yung buhay mo. Ibinubuhos mo na para kang isang inumin. Biblical, ito yung magiging ground ng inyong mga bagay na pag-uusapan. Dito kayo kukuha ng mga prinsipyo at dito kayo kukuha ng katotohanan tungkol sa buhay. And then missional mindset, hindi siya mananatiling consumer, kundi siya din ay gagalaw para sa kaharian ng Panginoon. Sent to make disciples who will make disciples. Kung gusto niyo pang mas maintindihan yung topic na yan, punta kayo sa video ko na Usapang Small Groups Lesson 2, Life on Life Discipleship. Mas magiging malalim yung pag-aaral niyo sa tatlong bagay na yan. At syempre, bilang disciple at bilang isang Kristiyano, may stages din yung spiritual growth natin bilang isang tao. Stage 1 is spiritual na sanggol. Ang sabi ni Jesus, we were born again. Tayo ay muling ipinanganak sa Espiritu. At ang isang bagong Kristiyano ay tinuturing na parang isang bagong sanggol. Ito mga katangian niya, nangangailangan ng gabay, gatas pa lang yung kaya niyang kainin, maraming tanong sa buhay, nakadepende sa ibang tao, di ba? At ang pangangailangan niya, pag-aaruga,
pangunahing turo ng pananampalataya, pagpapalakas ng pundasyon, at syempre yung mga gatas na katuruan, yung mga basic na katuruan, yung salvation, yung spiritual disciplines, yung pagbabasa ng Bible, yung panalangin, yan yung mga kailangan niyang katuruan para sa isang spiritual na sanggol. Pangalawang stage, kapag medyo lumago-lago na sa pagiging isang Kristiyano, is yung pagiging spiritual na bata. Ang katangian naman yan ay lumalago siya sa kaalaman, nagsisimula na rin siyang maglingkod ngayon. Dati, masyado siyang nakaasa kasi sanggol pa lang. Pero ngayon, meron na siyang desire to serve, nakakakilos na siya, pwede na siyang maging part ng mga ministry. Yun nga lang, nakatuon pa rin siya sa sarili niyang pangangailangan kasi di pa naman siya nagmamature. At syempre, mabilis siyang matangay ng iba't ibang katuruan. Ang pangangailangan niya, syempre, number one, direksyon. Diba? Pangalawa, pagtutuwid. At pangatlo, disiplina. Yan ang ituturo natin sa kanila. Ang pangatlong stage, kapag nakalagpas na siya dito from being spiritual na sanggol, spiritual na bata, spiritual na kabataan. Mas matatag na siya ngayon sa pananampalataya niya. Handa na siyang tumanggap ng responsibilidad, maaasahan mo na siya, at nais niya na talagang maglingkod sa ibang tao. More than just looking sa needs niya bilang isang Kristiyano, ngayon nakatuon na siya, ano ba yung pwede kong maitulong? Ang pangangailangan sa mga gantong level, mentoring. Yan. Pagsasanay sa pamumuno, sa leadership. At syempre, mas malalim na approach ng paghubog at mas malalim na mga katuruan. At ang pang-apat na level ay yung spiritual na magulang. Ang mga katangian nito ay gumagawa na siya ng mga disciples, nagpapalago na ng ibang mananampalataya, nag-aakay na ng tao kay Kristo, at nakatuon na yung kanyang puso't isipan sa susunod na henerasyon. Ang mga pangangailangan niya, una, yung patuloy na pagpaparami, yung mission niya, pagsasanay ng mga bagong leader, pagpasa ng pananampalataya, at matatapat na kapatiran na sa kanya din ay magpapalakas. Hindi sa lahat ng oras ay malakas ang mga magulang. Meron ding pangangailangan ang mga magulang. Pero dito kapag ikaw ay isang Kristiyano na nag-mature na at ang mindset mo ay isang parent, yung buhay mo bilang isang magulang, alam natin yan, hindi na yan umiikot sa atin. Yung buhay natin para sa ating mga anak, para sa ating pamilya. Yan yung maturity na nais ng Diyos na ma-develop sa atin. Tingnan niyo itong larawan na ginawa ni Jim Putman. Ganda, mula sa pagiging spiritually separated sa Panginoon or spiritually dead. Dahil tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng personal relationship, nagkaroon tayo ng connection, nagkaroon tayo ng life, na born again tayo, at doon nagsimula ang ating spiritual birth. At sa ating paglago sa bilang isang Kristiyano, tayo ay nagiging bata. At syempre, ang bata dapat nagiging kabataan, and one day you will be a parent wherein ang goal mo ay hatakin ang mga to, erase ang mga to, papunta sa goal ng Panginoon for them to be disciples of Christ. Tingnan niyo yung prinsipyo ng multiplication ng pagpaparami na pinakita sa 2 Timothy 2:2. At ang mga bagay na narinig mo sa akin, sabi ni Paul kay Timothy, sa harapan ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na magiging karapat-dapat namang magturo sa iba. Ito yung litrato niya. Makikita natin ang apat na henerasyon dito. Pagmula kay Pablo, kay Timoteo, mga taong tapat, tapos iba pa. So makikita ninyo, yung principle talaga ng Bible dito is multiplication. Nais ng Diyos for us to make disciples at pakalatin ang kaharian ng Panginoon sa buong mundo. Ang layunin ng discipleship ay hindi lamang conversion. Ito ay transformation or Christ-likeness at multiplication ng mga disciples. So ito ang nais kong tanungin sa inyo ngayon. Number one, bakit sa tingin mo mas pinili ni Jesus na tutukan ang 12 alagad kaysa sa libo-libong tagapakinig? Second question, ano ang kaibahan ng discipleship bilang programa at discipleship bilang relationship? Part 3, sa iyong palagay, anong yugto ng spiritual na paglago ang pinakamahirap lampasan?
Bakit? Number 4, anong mga panganib kapag ang isang Kristiyano ay nananatiling espiritual na sanggol sa mahabang panahon? Hala! At syempre, kung susuriin ang iyong buhay ngayon, ikaw ba ay tumatanggap lamang o nagdidisipulo na? Tandaan natin mga kapatid, ang discipleship ay relationship at panghabang buhay na proseso kung saan ang isang tagasunod ni Kristo ay lumalago, nagiging katulad niya at tumutulong sa iba na maging mga alagad din niya. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson be a blessing to all of you at sa inyo pong mga simbahan, sa inyo pong mga ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. Abangan niyo po yung mga susunod pa na series ng lesson na ito. I'm sure magiging very useful po ito para sa bawat isa sa atin. Ingat po ang lahat, and please continue to share, support, and subscribe dito po sa ating channel.